Magandang gabi mga friend. Tibay talaga ni Sara, no ha? Kala niya siguro Davao tong Pilipinas. Ha? Pinababasura niya yung kasong sinampa sa kanya ng DOJ. Pinababasura ito. Yung grave threat. Oo. Sara Duterte, pinababasura ang kasong grave threat. Pakinggan natin. I'm supposed that you're all aware that the National Prosecution Service had already issued a resolution in the case involving the Vice President Sara Z. Duterte, and that the information has already been filed before the courts of Quezon City. We just received information that the court had already received motions to quash coming from the defense, and the prosecution was given a period of 5 days within which to file its comment to the same before it will resolve the issue. So on the matter of the details pertaining to the case itself, it will all depend on how the court will resolve the motion. No, we have not received it, and we are expecting to get hold of a copy before the end of the week, and we will be filing our comment forthwith. After that, we'll find out what the ruling of the court is on the motion to quash. You're also probably aware of the fact that... Yun na yun, mga friend, no? Alam nyo, no, mga boss, hindi ko tayo nagagaling-galingan. Ha? Nasa korte na ho yan. At sabi ni Sara, sinulatan ng defense ni Sara ang korte, na, hoy, ibasura nyo yan. Siyempre, may ano doon. Tapos, sabi nga nito, bibigyan naman daw ng 5 araw ang DOJ, prosecutor, para sagutin ito. Ano, tapos, magruruling na raw ang korte, whatsoever, no? Ito mga friend, ha? Gaano ka tibay si Sara? Pag nautusan niya yung korte, ibasura itong grave threat na napakaliwanag, ha? Sarili niyang bunga. Mantakin mo magiging inutil dito. National Bureau of Investigation na nagsampa sa Department of Justice ng grave threat at inciting to sedition. Pinag-aralan ng DOJ at sa kanilang pag-aaral, dinismiss nila yung inciting to sedition at ang nabigyan lang ng certainty of conviction ang grave threat dahil talaga namang napakaliwanag naman nun. Pinagmumura ang presidente, kumontak siya ng papatay. Hindi ho basta yung kinontak ni Sara, hindi ho basta yung kinausap ni Sara na papatay, hindi ho yan basta-basta. Hindi ho yan tagli 5,000, hindi ho. Bigatin ho yan dahil ang ipinapapatay niya presidente at yung asawa at yung Speaker of the House. Ibig sabihin, hindi ho kay telephone killer yung kausap ni Sara Duterte. Kaya nga hanggang ngayon yata, inaalam pa ng National Bureau of Investigation kung sino yung kinausap ni Sara. Dahil live na live ho yan, live. Naka-live ho yung utos na yan, hindi walang sinasabi si Sara na kaya nga sinasabi ko, di ba? At saka ho yung Davao Death Squad na sinasabi na talagang kinatatakutan, hanggang ngayon ho yun, buo. Meron na bang may nahuli na bang miyembro ng Davao Death Squad? Wala, di ba? Meron pang Angel of Death si Kibulog. Di ba? Ang ano nito mga friend, lalabas talagang, pero palagi ko malabo, pwede kong ipusta yan. May pera lang, pusta ko hindi madidismiss yan Hindi mababasura yung kaso na yan Kasi lalabas talagang grabe. Mabuti sana kung nagsampa lang sa kanya yung pokpok. Yung pokpok, yung bugaw. Nangyayari sa sinampan ng kaso ng bugaw, yung pinagsasapak ni Pulong Duterte, no? Nakasampa rin yun, nagsampa ng kaso yun marami yung kasong nakasampa, wala pa yung nagsampa pa kay Chavit Singson ng plunder, abogada rin yung nagsampa na yun, dapat rin nung tagal na nun, tutulog, no? Marami yung mga nagsampa, lalo na si Senator Trillanes. Nag-birthday pala si Senator Trillanes, kailan lang, napanood ko. Lalabas yung inutil na naman
itong sangay ng gobyerno, National Bureau of Investigation, at saka itong DOJ. Pag ito, nautusan ni Sara, ang korte, na ibasura ang kasong grave threat sa kanya. Tibay, no? Samantalang nung panahon ng tatay niya, si De Lima na walang kasalanan, nakakulong ng ilang taon sa gawa-gawang kaso na isinampa sa kanya. Di ba? Katunayan na nung nawala ni si Duterte, nakalaya na si De Lima at yun nga, nag-recant na yung mga nagdiin kay De Lima. Kaya lang hanggang ngayon wala pa yata Hindi pa naman nagkakaso si De Lima doon sa, lalo yung sino yun, si Piluka. Yung ng DOJ. Yan o mga kabang-abang, no, mga boss. Kung mababasura, pero wala malabo. Pag nabasura yan, korte na yan malamang tapos mababasura rin yung ma-acquit pa si Sara doon sa Senado. Putang ina, anong klaseng kawawa naman, nakakatawa lang pero nakakainis, no? Napakaliwanag ng mga kasong nakasampa sa Senado. Talagang kakumbik-kumbik naman. Yun nga, yung grave threat, di ba? Ang liwanag dun. Dun pa lang pwede na siya makumbik Tapos eto ngayon yung grave threat na nakasampa sa kanya sa criminal sa korte. Sabi niya, i-dismiss. Tangin lang yan. Anong klaseng tao to si Sara? Ano meron to? Kaya niya. No? Grabe, no? Pero wala naman na nangyayari, no, mga friend. Kagaya nung sa Supreme Court, nagsampa sila doon na nung magkakapatid, si Kete, si Pulong, si Baste, si Sara, pinapaano nila yung Supreme Court. Pinadideklara nila sa Supreme Court na illegal ang pagkaka-aresto doon sa tatay niya. Wala namang nangyari, di ba? Antayin mo yun, uutusan mo yung Supreme Court. Supreme Court, sabihin mo, illegal yung ginawa sa aking ama. Wala nangyari, di ba? Baka yun nga ang neto mga to maasa sila na yung mga pinagpupwesto ng tatay niya bago bumaba, yun ang makakatulong sa kanila, kaya sila yung matatapang. No? Malamang Lord. Punta tayo dito kay Kibuloy. Ito, malamang din to sa alamang. Ma-extradite tong Kibulog na to Pakinggan natin to. Pinapirma ng DOJ na natanggap na nila ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, isusuko na ba si Kibuloy sa Amerika? Jiggy, pinag-aaralan pa raw ng Department of Justice itong hiling ng gobyerno ng Amerika na i-extradite o isuko sa kanilang bansa itong si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Chan, kailangan maghain ng petisyon ang DOJ sa korte para sa extradition at dinggin ito. Kailangan daw matiyak na compliant o masusunod ito sa batas at extradition treaty ng Amerika at Pilipinas. Kumpiyansa naman ang DOJ na maaaprubahan ang extradition petition kay Kibuloy. Wanted sa Amerika si Kibuloy dahil sa kasong child sex trafficking, fraud at iba pa. Ginamit umano ni Kibuloy ang kumpiyansa na naman ng DOJ, di ba? DOJ talaga. Pag hindi nagrate ito Pero malamang ito tatapon natin. Wala namang kakwenta-kwenta itong taon to Baliw nga lang, di ba? Na nagpapanggap na siya raw appointed son, napapatang hawak niya kaluluwa ng tao, labas-masok na siya sa kalangitan, sirahong ulo. Napakalaking kagaguhan naman to kung ito ipaglalaban pa nitong gobyernong ito, di ba? Tuloy. Timbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa raw sa mga miyembro ng KOJC ay nakaranas ng pang-aabuso at pagbabanta. Nauna lang itinanggi ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief State Counsel Dennis Chan. Yung mga dokumentong naipasa sa amin ay pasok doon sa nakasaad sa RPUS extradition treaty to file the petition. Now, the court where the petition will be filed will now have to
determine whether yung mga pinasa ba nating petition and the supporting documents are compliant with the extradition treaty, and if found to be compliant and all the other elements are established, then I do not see any reason for extradition not to be granted. At Camille, kung Yun na yun. I don't see any reason why the extradition cannot be granted. Di ba? Ano yan? Ay baka doon na magpapasko si Kibulog sa Amerika. Ito na naman. Supreme Court denies BP Sara plea to stop impeachment proceedings. Sinutusan niya yung Supreme Court na ipahinto itong impeachment proceeding na to. Tibay talaga sayad. Ngayon, itong kaso naman niya sa dismiss niya yan. Motion to kasi, basura niya yan. Baliw yata nga to, Oy, mga senador na pinasusweldo ng mga mamayang Pilipino, eto yung i-acquit nyo, mga ulul. Putang ina ninyong lahat. Putang na ka! Putang ina ninyong lahat. Putang na ka! O, yan yung presidente. Mga senador. Yan yung ano nyo. Yan ang pinag-uusapan. Yang nilalang na yan ang pinag-uusapan. Day 15 na ba? Magkano isang araw ng Senado? 25 million. Day 15. Tapos sa Lunes, day 6. Marami-rami pa ho ito. Uubusin pera ang gobyerno dito sa sinasabi ni Montulfo na baliw. Yan ang pinag-uusapan lang naman, di ba? Doon sa impeachment trial sa Senado. Yan, wala nang iba. Ay putang ina. Mahiya kayo ba? Pag na tapos napadala si Kibuloy 3, ang matitira na lang sa Duterte rito, si Pulong at saka si Baste. Pwede rin naman kasuhan yung mga yun Dahil kung ano-ano lang din dinadaldal. Tsaka si Pulong merong kasong sinampa si Trillanes. Plunder din, di ba? Napapatunayan naman, malamang pag nabulatlat yung mga bank account nito magiging totoo na yung sinasabi ni Senador Trillanes. Magkakaalaman na dito kaya yun nga, friend. Sana mali tayo. Pero ako, expect the worst. Gaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, etong mga hype nito, hindi ito yung muluhod Hindi ito yung sumusuko. Tataob nito lamesa. Tignan mo kung ipit na siya, siya pa matapang. Kaya titignan natin kung hindi siya sisipot sa korte. Diyan sa grave threat na yan. Kung kaya niya ring walang inyo. Eto, puro daldal lang din talaga pala ito. Bloodbath. Sasagutin ko yan sa proper forum, sa proper kung ano-ano sinasabi. Kang putang na, day 15 na, hindi pa siya nagpapakita ron, nagpakita naman kung ano lang pinagsasabi. May sira talaga. Maski kung obserbahan niyo siya, baliw. Parang sila Cayetano rin, tinitingnan ko rin si Cayetano, parang may mga tama. Cayetano, Pia Cayetano, Kimo, Bongo. Yung Bongo, malapit na rin yan. Yung warrant of arrest niya. Pag diniinan talaga to, ubos to. Kaya alam kung minsan, akabusa nandiyan yung warrant of arrest ng ICC, titimbrehan niyo pa para magtago. Ano ba? Ay, naku. Nandun na sa nandun na sa Senado, hindi pa nasa kote. Nakatakas pa. Yung sasampang kaso, obstruction of justice kay Kimo, mukhang sasabit pa. Nabanggit pa ni Bunuan yung pangalan ni Kimo na, naku, talagang pag diniinan to, todas to. At yung paulit-ulit, Biruin nyo, paano tinrato ni Digong yung COA?
Ha? O ito, si Gago. Utang na yung kuha rin. Litse. Kasi yung kuha, every time may mali talaga. Yung, ano ba itong kuha na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuha, lagay natin, torture natin. Utang na yung kuha rin. Ha? Eh, yung ibang, takot sa COA eh. Dahil baka sila ma-audit eh. Pero ito, pinumura lang niya COA. Eh, bagay, sino nga ba namin COA rito sa hype nito? Oh, yung Diyos nga, minumura eh. Oh, yung Pope, pinumura eh, yung pang-COA, di ba? Ha? Pero, hindi ko rin maintindihan. No? Walang nakapagsampa ng kaso dito. Walang rito, walang kagaya ngayon na nangyayari. Dito kay PBBM na to, na kabi-kabilang rally, kasi nga magaling to, hype na to, hawak niya lahat, pati batas, lahat nahawakan niya, oo. Mga general niya, pwede siya matataas sa pwesto, pile down, Lorenzana, kung sino-sino, lahat pinipwesto niya sa magandang juicy pwesto. Oo, ha? DNR yata, si Lorenzana yata pinwesto niya, basta, oo. Kaya walang makapalag sa kanya eh. Oo. Kaya nga ngayon, eto, itong mga retarded general na nakinabang sa kanya, sila ngayon ang maingay. Gusto nilang sumama sa kanila, si Browner, wala, hindi naman niya makakuha-kuha, tapos na ba si Browner? Retired na ba? Nagpalitan na yata, di ba? Parang ganun eh, Pag si Sara, pero yun nga, lalabas na inutil talaga pag wala nangyari, mga boss. Ito pa isang baliw, I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million tagigenyos na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy, lalo Ang sinasabi itong Gago na to, yung reclamation na 84 hectares daw. Ang laki! Yung sinasabi niya, na pinakikinabangan daw ng mga tagigenyos. Oo. Eh mukhang babawiin ng gobyerno yun. Ang lakas ng loob nito, no? Kaya ito, pag hindi ito nakulong hanggang Disyembre, araming nakabitin, mga friend, eh. To. Bali ang dito, itong udas na to, NBI, Ping Lacson, yan ang magiging inutil pag hindi nila napakulong tong Gago na to. At saka yun nga, paulit-ulit, nasaan na yung sinampa ng NBI dito kay Depensor, doon sa pagkaka-entrapment operation doon sa club ni Depensor na may droga na, may mga putahan pa. Sinampa na ho yun. Wala pa rin yatang nangyayari. Wala pa nangyayari. Ang lakas nun. Kumpleto ebidensya. Pero wala pa rin nangyayari. Magkulab na tayo, mga boss. Kahirap isipin, Pero palagi ko, hindi makakabalik. Hindi makakabalik. Kasi, alam mo, pinag-ano ko lang, si Atty. Claire Castro, siya na lang, tinitignan ko, yung galaw niya. Mukhang malabo na makabalik lagi itong Duterte nito. Pero yun nga, mabagal pa eh. Ewan ko kung bakit naiipit eh. Pwede nang diinan to eh. Talagang pwede nang diinan to eh. Kaya lang yun nga, yung paghanap kay Bato, putya, sino ba namang yun, Abuera Mayor Espinosa, nakakulong na. Hahainan pa ng search warrant, pinagpapatay. Samantalang ito, pwede naman maghain ng search warrant sa mga bahay na pwedeng pinagtataguan ni Bato. Gaya ng bahay ni Pulong, ni Baste, ni Sara, sa Davao, pwedeng halugin. Kingdom, pwedeng issue search warrant dyan eh. Dyan malamang na nandyan yan eh. Si Bato. Wala. Kung sakasaya, puro ganyan. Wala. Malabo mahuli eh. Sana mali ako pero nandun na sa NBI eh.
Ay, nasa NBA. Nasa Senado na. Di pa nahuli. Ngayon pa. Nagkulam na tayo mga boss. Chopista Bunaaw, shout out. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Mabati lang po ako. Kasi busy lang po ako. Ingat po and good night po. Kuya at sa mga ka-warriors. Oo. Kalat ni Baya, shout out. Christian Chengnak, shout out ha. Nag-message sa akin yung anak ko si Julie. Good evening Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Kalat ni Baya. Ha? Pulinar Tolentino, shout out. Regards to you and may God bless you and your family, Karox. Same to you, Apolinar Tolentino. Apolinar Tolentino ulit to. Sa tingin ko kahit anong paikot ng tanong ang gawin ng depensa COA witness, hindi nila kayang tibagin ang testimonya kasi puro totoo lang ang sinasabi ng testigo. Hindi nila matitibag. Hindi nila matitibag. Totoo sinasabi niya eh. O sila gusto lang nilang durugin eh. Parang, di ba, tanong ko, di ba? Kung makapagtanong sila, anak ng putang ina, akala mo, yung COA pa mali eh. TJC po. Kamo, ang nagigiba, yung defense lawyer eh. Puro palpak, hirap na hirap ipagtanggol si Sara. Wala nga, 3JC ka ako nga sa'yo, di ba? Yung mga ganitong klaseng kaso, putang ina, hindi pa pinanganganak ang abogadong makakapagpadlusot nito. O, di ba? Maski kay Digong, wala na yun. Ang tanging depensa na lang ni Digong doon, mag-hunger strike siya. Ganun. Parang Ninoy Aquino. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox and to all warriors. Naiinip ako sa teleseryeng yan. Dapat sa una pa lang kaso, butuhan na. Yun nga sabi ko, di ba? Na wala pa, para wala ng kutsi-kutsi aksaya ng panahon sa lapi. Sa totoo lang, lulutuin na yan ng mga senador. Yun nga dapat, umpisa pa lang. Pero at least dyan, librado, ano lahat, lumalabas lahat talaga yung kasulaso-lasok. Nakahayupan na ginawa nitong si Sayad. No? Katwira kasi ni Sayad eh. Ba't nyo ko bilyon na ng nakawan. Ako wala pa ako 1 bilyon eh. Kinaini niya 100 niya. If you give us 100 billion, tapusin namin yung DepEd na yan. Di ba? Tangin na. Gusto na agad kunin yung ano niya. Bahala na kayo magnakawan. Basta bigyan niyo ako ng 100 milyon. 100 bilyon ha. Bilyon. Hindi sanay 1 milyon si Sayad eh. Tangin na garapal. Mga safe house. 2 million a day. Tangin na niya. Saan yan? Well, kalokohan ito pag ito eh. Mga senador, maiya kayo, putang ina kayo. Sa totoo lang, yung mag-a-acquit dyan. Hindi na kayo tao. Kayo na yung mga kampo ng demonyo talaga kayo. Apolinar Tolentino nito. Ang gustong palabasin ni Robin ay nagasos ang Comipan dahil sa banta ng terorismo para lumabas na tama yung paggastos ng ginawa ng pera ng taong bayan. Yun nga, gusto sabihin, tanga. Tatanga-tanga kasi, hype lang. Wala talagang sense at logic yung mga tanong ng senador na ito. Napakamalas ng Pilipinas at nagkaroon ng senador na ganito. Bakit kaya wala pang na-initiate ng signature campaign para mawala sa Senado ang hindi karapat-dapat? Sabi nga, Vox Populi, Vox Day. O, diba? Totoo, dapat yan, puta. Pinipredict siya, hype na yun. Lahat ginawa na nila. No? Meron pa sila signature campaign para palayain daw yung Tatay Digong nila. Putang ina. Ano palagay nila sa ICC? Gago. Ulul. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Tama po kayo. Ang sakit sa tenga ng boses ng defense lawyer. Parang yung naglalako ng kakanin sa lugar namin. O yun nga, di ba? At saka tama naman si Atty. Lorna Kapunan na misleading questions are not allowed during cross-examination. Mukhang nabigla ata si Atty. Ferrer sa sagot niyang, yes, it is. O, di ba? Tinitignan ko itsura, puta. Parang anito eh.
Yung itsura niya parang anito. Maski sa babae, ano itsura mo to? David Ali Mendoza, Karoks, dapat po hindi mo na isiningit yung pagtatanong ni Kimo. Bukod sa nonsense, sumakit ng ulo ko at na-high blood pa ako. Diyan, di ba ako, my friend, shout out. Mabutit nakainom na ako ng lusartan. May palumad-lumad pa itong si Kimo. Ang alam kong lumad, yung suka ng baby o bata. Di po ba, Sir Rox? Yun nga. Totoo. Lumad ba tawag dun? Nagmutan ko sa Tagalog. Joke lang, Sir Rox. Alam ko naman yung lumad ay mga indigenous tribes sa Mindanao. Pero mabuti na lang at naubos na yung oras ng pagtatanong ni Kimo. Kundi, nagtatawanan na naman ang mga nasa Senado. Dapat siguro itawag kay Kimo ay pambansang jester o payaso sa Senado. Totoo. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out. Mga friend, absent si Pia Daily. Busy na naman yun. Pero nanonood yun. David Alimin daw sa ulit to. Tree planting para sa Confi funds ng BP. Ang dahilan nila siguro ay paglaki ng punong itinanim ay may hirapan ng bumaba sa bundok ang mga rebelde at mapipigilan na ng mga pagsuklog nila ang kapatagan. Tapos yun namang Christmas party ay nakapag-gather sila ng intelligence info kaya hindi sila nilusob o inatake ng mga rebelde. Mismo, ganun nga. Ang gusto palabasin ng mga putangin ng mga bobo. Akala nila ay batang musmos lang ng mga COA auditor na kaya nilang takutin at paikutin. Totoo. Dapat ito, yung Davao, dapat imbestigahan talaga yung mga paggastos doon. Putangin na talagang nakakuelyo lahat nitong tangin ng digong na to yung mga lahat putangin na lahat nakakuelyo. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Pastor John Lagon, my friend, shout out Shirley J. Zero. Ano kaya, Karox? Kaya nilang arestuhin si Sara Duterte kung sakali? Oo naman. Ang buhay nga naman. Ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. God works in a mysterious way. Totoo yan. Percy, mukhang enjoy ka sa panonood Hindi ka pa ba umaakyat sa taas? 3JC po ito. Kung si Kongdi nga na-aresto si Sara pa kaya? Ang tanong, paano arestuhin kung magtatago na? Malamang sa alamang na magtago yan dahil hindi pa uhuhuli ng buhay ang isang Duterte. Natsyempohan lang si Kongdi. Hindi pwede yan kasi magpapiyansa lang yan. Oo. Mag-uurimentado din si Baste at Pulong. Alam naman natin, hindi sa lahat ng oras wagi si Sara. Darating din ang panahon na olats din siya. O, di ba? Totoo. 3JC ulit to. Ay, Sir Rox. Ano naman to? Sumakit ang bangs ko dito sa abogado ng defense. Ikaw lang ba? Akala ko si Kimo lang ang stupid. Kahit pala abogado ng nagtapos sa magandang school at miyembro ng abogado di Mantikilya, nabobobo rin. Misleading nga meaning nagbibigay ka ng maling sagot o impresyon. Mali nga, di ba? Paano mag-aalaw yun sa korte? Ibig sabihin, pwede pala sa korte ang maling sagot. Ay, ipaputol ko na lang kaya yung bangs ko para di na sumakit. Ikaw lang ba? Itignan ko kayo, mukha nung depende puta, mukhang mukhang ang tagi ito. Ewan ko, hindi ko gusto mukha. 3JC ulit to. Maski yung isang babae, puta. Sa planeta ba galing ang abogado ng defense na ito? At ang lakas ng loob sabihing admissible sa korte ang misleading question. Sino ba ang nahawa ng ka-stupiduduhan? Si Kimo o ang mga abogado ng defense? Ang lakas palang makahawa ni Kimo. Ultimo mga batikang abogado na eng din. Tawa ng tawa, masaya siya. Rodelia Alpilor. Lopo, Sir Rox, talagang napakaputang anak
ng tatay ni Digong nyo na yung anak na Inday Sira na lustay na yan, sir. Nakakasuklam yung Saramaw na yan. Hi, Sir Rox. Pag di ka nagkasala sa punyetang magnanakaw na yung Inday lustay na yan, oo, Lord, patawad po. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless Rodelia, ha. Dolor Garcia, Friend Ivinson, Emans Calona, shout out. Ha? Dised, oh. Si Rox, puro tungkol sa pakikipaglaban sa NPA ang mga sinasabi ni Robin. Samantalang umamin na nga siya, komunista siya, di ba? O nga, baliw nga. Baliw po tayo si Timo. 3JC ulit, oh. Itong si Atty. Ferrer, parang hinahabol ng aso kung magsalita. Ang bilis at walang preno. Di pa tapos ang explain ng witness. Sasabat na siya. Yan ang naisip kong nangyari sa kanya nang sabihin niya na misleading question is allowed. Kasi habang nagsasalita si Atty. Kapunan, di niya pinakikinggan. Gusto lang niya agad mag-object. Kaya ura-uradan nasabi niya na allowed ang misleading question. Kasi nga di niya iniintindi ang sinasabi ng Atty. Kapunan. Dada kasi ng dada, di nag-iisip. Isip ba ka mo? Kung may isip yan, tatanggapin ba niya yung mga ganyang klaseng kaso na wala namang kapanapanalo? Ha? TJC ulit, oh. Bakit ganun ang mga DDS? Puro dada ng dada, nang walang second thought. Tulad ni Alan Peter Cayetano, Kimo, Marcoleta, Defensor, Pia, kumusta ka na? Si Manang Aimee, daldal ng daldal, di nag-iisip, kaya nasisilat eh. Sino ba boss nila? Ha? Di ba si Digong yung daldal din ng daldal? Na wala naman siniisip. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Yun na nga lang po ang ating sama-samang panalangin ang hindi na makatakbo pa si Sara sa gobyerno. Sobrang pasakit at perwisyo idulot ng pamilya nila sa ating bansa. Totoo yan. Pero dapat tapusin ni Sa Excellency yan. Jojo, shout out, tol. Happy rainy days, tol. And to all subscriber, ubos na sartang ko. Mukhang matatanggal ang impeachment na to. Mukhang magtatagal ang impeachment na to. Oo, matatagal talaga eh. Ayaw pa magbutuhan eh. Ano ba ang pinaglalabanan pa? Isang baliw. 3J show ulit to. Si Rox, taga saan ba talaga si Kimo? Ngayon naman, taga Baguio daw siya. Nagugulo ang bangs ko. Muslim ba siya o Ipugaw? Ewan ko kung saan planeta yan. Putang ina, nahulog dito. Bakit lagi siya tinatanong ng mga witness kung taga saan? Tinatanong niya, baka gusto niyang makiusap kung pwede doon na lang magtago si Bato para safe. Sa terorista na naman, ang tanong niya sa COA witness, ano bang kinalaman ng COA witness sa terrorism? Auditor yung witness, hindi MPA. Yung mga DDS galing yung mga DDS, galing na galing kay Kimo. Ay, husay daw magtanong. Hay, ang mga DDS talaga. They are in the same wavelength. Puro ewan. O, diba? Madali lang maging DDS eh. Kailangan certified kang tanga. DDS ka na, di ba? May sweldo ka pa. DJ Show po ito. Alam mo, Sir Rox, nasagot din ni Ka Enzo ang matagal ko nang pinagtataka. Di ba 16 to 18 ba ang mga abogado ni Sara? Hindi basta-basta abogado, mula pa sa the best law firm ng Pinas. I was expecting noong unang hearing na yung mga batikang abogado ang sasabak sa trial. Aba, bakit ang bata ng mga abogadong nasa trial? Alam mo kasi, maski pa yung bata dyan, alam naman ng mga matatandang abogado na walang walang katalo-talo. Kaya yung mga kung sa diskusyon walang panalo, pero yung mga chinador nga ang magpapanalo diyan eh. Mahihirapan silang maski anong mangyari. Ibang klase nga yung Senado, di ba? Politika nandiyan diyan eh. Ganun yun.
Maski pa, labas mo na lahat ang baho niyang putay na yan. Boboto pa rin ng acquitted yung mga gunggong na senador. Diba? Ha? Kahit anong wala nang kaya magpanalo dyan eh. At bakit ang bata hinahanap ko yung mga level ni Atty. Kapunan. Wala. Maski sino level, hindi ka ipanalo yan. Yung pala pag nakasabi ni Enzo, ayaw ng mga seasoned lawyer na humarap sa trial kasi alam nilang malamang mapahiya sila at masira ang kanilang kredibilidad dahil alam nilang napakahirap ipagtanggol. Yun nga, hindi sila confident na may papanalo nila ang kaso base sa mga ebidensya. Yun pala ang dahilan. Kaya itong si Atty. Pereira, parang hinahabol ng aso ang bilis magsalita. Nagkakamali-mali tuloy. Yun lang yun. Kaya lang nga, wala ang pwede dyan eh. Dahil ang ano pwede dyan, maski pa sabihin mong iba, yung mga kakosa ni Kimo maski sulugin mo pa yan, putang ina, i-acquit nila yan. Diba? Mga kampon sila ng demonyo. Ted, tanong ni Kimo di tapos inuna pa kasing itanong yung hindi dapat itanong, parang naliligaw na UFO, di malaman kung saan pupuntang lutang. Adik din niya na putang ano. Rodrigo Marcos, shout out. Ang dapat na tanong ay kung sino ang luka-luka. Yung dapat, di ba? Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox. Magandang araw sa inyo dyan, Karox. Napapansin ko dito sa defense ni Sayad, yung babae na masakit sa tenga ang boses. Tingin ko may pagkamayabang, saka may pagkabastos kay Atty. Kapunan. Hindi marunong rumispeto dahil sa pagkamayabang. Tama ka, Karox. Sa sobrang paliwanag nitong mayabang na babae, nakaitim, ay parang gusto pang palabasin na si Sayad walang mali na ginawa at ang mali ay ang COA. Yun nga, yun ang sa bagay. No? Sa bagay, bayaran yung babae na yan. Kaya pakitang gilas pero hindi ka lulusot, babaeng mayabang. Aminin na ninyo na halimaw sa pagnanakaw ang kliyente nyo. Bugok. Mayabang ka at bastos, umuwi ka na lang sa inyo at matulog ka lang. Salamat uli, Karo, sabi niya. Di Luna ulit to. Si Kimo, bumanat na naman ng tanong. Nawala sa hulog. Ang alam lang pala niyang itanong lagi kung taga saan pinanganak at saan nag-graduate. Yun lang niya eh. Di ba? Buti nga, hindi pa nagdadasal bago magtanong ngayon eh. Kimo, ang masasabi ko lang sa'yo, malapit-lapit ka na rin maghimas ng rehas. Kailangan makaawa ka kay Bunuan. Sumingaw na ang baho mo. Antay-antay ka lang. Salamat ulit, Karo, sa di Luna ulit Karox, dapat kay Sayad, ibalik lahat ng ninakaw niya. Saka kumpiskahin ang gobyerno ang mga ari-arian ni Sayad. Lahat sila. Pero yung sariling ari niya, kanya na lang yun. Bahala siya kung saan niya ipamigay. Kumpiskahin lahat ang asset ni Sayad. Ibalik lahat ang perang ninakaw niya. Tapos ikulong at hindi na pwedeng tumawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Dapat yan ikulong ng 40 taon. Dapat talaga. Brother Elias Ischo, shout out my friend. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli, no? Grabe, no? Excellency, dapat walang maiwan dito. Dapat talaga kumpiskahin lahat ang ano to, puro nakakaw to eh. Mga COA, Wala, hindi nakapalagang COA, nahawakan sa leg eh. Wala. Taki mo, puro ghost employee nasa ay nako. Buti ko alam mo,
Kung hindi na ako si Digong, puta na, baka, ay, wala di ba? Tangina mo. God bless mga friend. Good night. Dasal. Yun lang ang panlaban. Mamalat ako